Sa loob ng napakaraming salinlahi, nanatiling buhay ang Israel dahil sa isang pag-asang mas malalim kaysa sa alinmang hanggaring pampolitika, ang pagdating na ipinangakong Mesyas. Ipinahayag ng mga propetang tulad nina Isaias, Mikas at Zacarias ang pangakong ito na may pambihirang linaw. Hindi lamang nila ipinahayag ang pagdating na isang manunubos, kundi itinuro rin ang mga palatandaan, mga lugar, at maging ang likas na diwa ng isa na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga salitang ito ang humubog sa kamalayang pambayan at nagpanatili na isang matibay na pag-asa na maingat na naipasa mula sa isang salinlahi patungo sa kasunod. Ngunit matapos ang huling mga pahayag na propetiko, dumating ang isang katahimikang walang kapantay. Sa loob ng 400 taon, walang bagong kapahayagan, walang mga pangitain, at walang malinaw na sagot mula sa langit. Para bang tumahimik ang Diyos? Ang ilan ay nagsimulang mag-alinlangan, ang iba na may mas mahigpit na kumapit sa mga sinaunang pangako. Tila nagsara ang langit, subalit sa likod ng katahimikang yon ay may inihahandang lihim, isang kaganapang hihigit sa lahat na inaakala ng tao. Sa mahabang panahong Diyon ng katahimikan, may mga imperyong umusbong at bumagsak. Hinubog ng Gresya ang wika at pag-iisip ng kilalang mundo. Itinayo ng Roma ang mga daan, inayos ang mga sistema ng kapangyarihan, at pinagdugtong ang malalayong mga lupain. Hindi nila alam na balang araw, ang mga landas na ito ang magiging daanan na ebanghelyo. Nanatiling nasa ilalim ng banyagang pamamahala ang Israel, hinahati ng pag-asa at panghihina ng loob. Patuloy na pumupunta ang bayan sa templo, naghahandog ng mga hain at nag-angat ng mga panalangin. Gayonpaman, nanatili ang katahimikan. At gayonpaman, ang katahimikang yon ay hindi hungkag. Ito'y pospos na inaasam-asam na pag-asa. Tulad ng masidhing paghinto bago ang unang himig ng isang dakilang simponya, ang langit ay hindi kailanman naging walang ginagawa. Ang bawat detalye ay inihahanda, ang bawat sandali ay maingat na inaayos. Bagaman hindi ito nakikita ng mga mata ng tao, ang plano ng Diyos ay patuloy na umusad ng may ganap na katumpakan patungo sa itinakdang ruro. Habang marami ang naniniwalang ang Diyos ay malayo, sa katotohanan ay naghahanda siyang lumapit gaya na hindi pa nangyari kailanman. Ang mga inaasahan ng bayan ay nakatuon sa kadakilaan at lantad na kapangyarihan. Inasahan ang mga hayag na tanda, isang pampublikong pagpapakita sa templo ng Jerusalem, marahil ay isang tagapagpalayang may anyong pampolitika. Ngunit ang mga pamamaraan ng Diyos ay hindi umayon sa karaniwang pagkaunawa ng tao tungkol sa kadakilaan. Ang sagot sa 4 na saglong katahimikan ay darating ng tahimik. Hindi sa sentro ng kapangyarihang panrelihiyon, hindi sa harap ng mga saserdot, at hindi sinasamahan ng mga hukbong makalangit. Ang Mesyas ay hindi lilitaw sa mga palasyo, kundi sa kasimplehan na isang karaniwang gabi. Hindi sa isang tanyag na lungsod, kundi sa isang maliit at halos hindi napapansing bayan. Hindi sa isang trono, kundi nakahimlay sa isang sabsaban. Ang pagpiling ito ay naghayag ng isang malalim na katotohanan tungkol sa likas na pagkilos ng Diyos. Hindi siya nagpapahayag kung saan siya inaasahan na marami, kundi kung saan buks ang mga puso. Papalapit na ang gabi ng Bethlehem nang walang sinumang nakaalam ng tunay nitong kahalagahan. Ang nayon ay nanatiling tahimik, waring walang saysay sa anino na mas malalaking lungsod. Subalit doon mismo magaganap ang pinakapangunahing sandali ng kasaysayan. Ang katahimikang tumagal na 4 na saglo ay malapit nang mabasag. Hindi sa pamamagitan ng kulog o apoy, kundi sa yak ng isang bagong silang na sanggol. Isang tunog na tila payak, ngunit naglalaman na alingaunggaw na walang hanggan. Sa sandaling yon, ang Diyos mismo ay pumasok sa mundong kanyang nilikha, hindi bilang hukom, kundi bilang isang bata. Ang inaakalang kahinaan ay sa katunayan ay banal na paglapit. Ang wari walang kabuluhan ay bahagi ng isang ganap at maingat na plano. Ang pagdating na Mesyas ay hindi ayon sa inaasahan ng tao, kundi magbabago magpakailanman sa pagkaunawa kung sino ang Diyos. Mula sa sandaling yon, wala nang mananatiling gaya ng deti. Si Maria ay isang dalagang nagmula sa Nazaret, isang maliit at hindi gaanong kilalang bayan, halos hindi nababanggit sa mahahalagang salaysay ng kanyang panahon. Ang kanyang buhay ay payapa, binubuo ng mga simpleng gawain, pananagutang pampamilya, at isang tahimik ngunit tapat na pananampalataya. Walang anumang palatandaan na siya ang magiging sentro ng isang banal na layuning tatawid sa maraming salinlahi. Gayunman, matagal nang nakatuon sa kanya ang paningin ng langit. Sa gitna ng napakaraming kababaihang nauna sa kanya sa kasaysayan, si Maria ang hiniran para sa isang bagay na lampas sa imahinasyon, dalhin sa kanyang sarili ang walang hanggan. Ang pagpiling ito ay hindi nakabatay sa lakas, impluensya, o katayuang panlipunan, kundi sa isang pusong handang magtiwala. Habang siya'y naglalakad sa makikitid na lansangan na Nazaret, isang pasyang may walang hanggang saklaw ang isinasagawa na, bagaman hindi nakikita ng sinuman. Dumating ang pahayag ng walang babala.
Isang sugo mula sa langit ang pumasok sa kanyang realidad at nagpahayag ng mga salitang hindi pa kailanman narinig ng sinumang tao. Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo. Sa sandaling yon, nagtagpo ang langit at lupa. Sinaklot ng takot si Maria, sapagkat nadama niyang hindi ito karaniwang sandali. Subalit ang kasunod na mensahe ay higit sa lahat ng pangamba, siya ay magsisilang ng isang anak, at siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Hindi maunawaan ni Maria kung paano mangyayari yon. Ang mga salita ng anghel ay sumasalungat sa lahat ng lohikang pantao. Gayunpaman, ang kanyang pananampalataya ay umangat lampas sa pagkaunawa. Nang marinig niyang ang Espiritu Santo ay darating sa kanya at lililiman siya ng kapangyarihan ng Diyos, binigkas niya ang isang tugon na umalingaunggaw hanggang sa kawalang hanggan. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa sandaling yon, hindi lamang ang kanyang buhay ang nagbago. Ang mismong kasaysayan ng sangkatauhan ay pumasok sa isang bagong landas. Sa parang tahimik, nakatago at halos hindi napapansin, nagsimula ang pinakadakilang himala ng lahat ng panahon. Nagsimula ang himala ng walang ingay, malayo sa paningin na marami at walang anumang panlabas na dramatikong tanda. Walang liwanag na humiwa sa kalangitan, walang tinig na naghayag na nagaganap sa loob ni Maria. At gayunman sa katahimikang iyon, may naganap na lumampas sa lahat ng hangganan na maisip. Sa kanyang sinapupunan ang walang hanggang salita, na ang pag-iral ay nauna pa sa mismong paglikha, ay nagsimulang mag-anyong tao. Pumasok ang manlilikha sa kanyang sariling nilikha. Ang siyang sumusuporta sa sansinukob ay ngayon ay pinasa ng katawan ng tao. Ang pagbabaliktad na ito ng kaayusan ay naghayag ng lalim ng banal na pag-ibig. Ang Diyos ay hindi dumating na may kapangyarihan, kundi may pagsuko. Hindi may distansya, kundi may paglapit. Pinahintulutan ng walang hanggan ang kanyang sarili na balutin ng kahinaan ng tao. Si Maria ay naging buhay na tagpuan ng langit at lupa. Ang kanyang katawan ay naging isang banal na dako kung saan hinipon ng banal ang pantao nang hindi ito winawasa. At habang nagpapatuloy ang mundo sa karaniwang takbo nito, ang mga mangangalakal ay nakikipagkalakalan, ang mga bata ay naglalaro, ang mga araw ay lumilipas gaya ng deti. Ang kaligtasan ay humuhubog sa katahimikan, selula sa selula, hininga sa hininga. Walang sinuman ang nakapansin na sa isang payak na tahanan sa Nazaret naroroon ang sentro ng buong kasaysayan. Walang estruktura ng kapangyarihan ang tumugon, walang sentrong panrelihiyon ang nagbigay pansin. Subalit sa mismong pagkatagong yon nanahan ang lakas ng banal na layunin. Hindi ingay ang pinili ng Diyos, kundi katahimikan. Hindi ang entablado, kundi ang lihim. Ipinahahayag na nakatagong himalang ito ang isang katotohanang nananatiling totoo hanggang gayon. Madalas simulan ng Diyos ang kanyang pinakadakilang magagawa kung saan walang tumitingin. Ang kanyang mga daan ay hindi laging umuunlad sa lantad, kundi sa tahimik, sa matiisin, at sa tapat. At habang ipinagpapatuloy ni Maria ang kanyang pang-araw-araw na buhay, dala na niya sa kanyang kalooban ang pag-asa ng mundo, nakatago, iniingatan, at hindi mapipigilan. Si Jose ay isang lalaking tahimik. Ang kanyang buhay ay maayos, hinubog ng paggawa, pananagutan, at isang malalim na diwa ng katarungan. Walang anumang palatandaan na siya ay malapit ng mapabilang sa sentro ng isang banal na planong kayang baguhin ang kasaysayan ng sangkatauhan. Bilang kasintahan ni Maria, inakala niya ang isang payak na hinaharap, isang tahanan, isang pamilya, isang tahimik na pamumuhay sa Nazaret. Ngunit ang pag-asang ito ay gumuho ng kanyang malaman ang pagbubantis ni Maria. Malalim ang naging epekto nito. Alam ni Jose na ang bata ay hindi kanya. Sa pagitan ng pag-ibig at ng kautusan, sa pagitan ng pagtitiwala at ng sakit, naharap siya sa isang pasyang yumanig sa kanyang kalooban. Ibinibigay ng kautusan sa kanya ang karapatang paratangan si Maria sa harap ng publiko. Gayunman, pinili ng kanyang puso ang ibang landas. Nagpasya siyang lumayo ng tahimik upang iligtas siya sa kahihiyan, kahit na mga hulugang siya lamang ang magdadala ng bigat ng hindi pagkaunawa. Sa pagpiling ito nahayag ang kanyang tunay na pagkatao, isang katarungang pinananatili ng awa. Sa gabing yon, sa gitna ng panloob na kaguluhan, namagitan ang langit. Sa isang panaginip, nagpakita sa kanya ang isang anghel at nagpahayag ng mga salitang nagbago ng lahat. Huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang batang kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo. Sa isang pangungusap, ang pag-alinlangan ni Jose ay naging isang tawag. Pagkagising niya, wala nang nanatiling gaya ng deti. Hindi siya nagtanong, hindi humingi ng patunay. Siya ay sumunod. Mula sa sandaling John, tinanggap niya ang isang misyong higit sa anumang pansariling ambisyon, ang ipagtanggol ang Mesyas. Si Jose ay naging tahimik na tagapangalaga ng tagapagligtas, walang luwalhati, walang pagkilala, ngunit may hindi matitinag na katapatan. Ang kanyang pagsunod ay patuloy na umalingaunggaw hanggang sa kasalukuyan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pasya,
ang himalang nakatakdang baguhin ang mundo ay napanatili. Ang paglalakbay patungong Bethlehem ay higit pa sa isang karaniwang paglipat ng lugar. Ito'y kumatawan sa tahimik na katuparan na isang pangakong ibinigay ilang seglo na ang nakalipas. Ipinahayag ng propetang si Mikas na ang Mesyas ay isisilang sa Bethlehem, isang bayang napakaliit at tila walang halaga, halos hindi napapansin. Gayunman, ang puk na iyon ay pinili na mula pa sa walang hanggan. Isang kautusang imperial ang nag-atas na ang lahat ay magparehistro sa kanilang mga bayang pinagmulan. Ang waring isang pampolitikang pasya lamang ay, sa katotohanan, bahagi ng banal na paggabay. Pinapatnubayan ng Diyos maging ang mga hakbang na makapangyarihan upang may sakatuparan ang kanyang layunin. Para kay Jose, nangangahulugan ito ng paglalakbay patungong Bethlehem, ang lungsod ni David. Si Maria, na nasa huling yugto na ng pagbubantis, ay sumama sa kanya. Mabigat ang landas na kanilang tinahak. Araw-araw, nilalakbay nila ang mahahabang distansya sa mga lupang hindi pantay at mahirap daanan. Malamig ang mga gabi at nakapapagod ang mga araw. Pinasan ni Maria ang pagod at pisikal na kirot, subalit sa kanyang kalooban ay nananahan ang pangako ng mundo. Lumalakad si Jose sa kanyang tabi, mapagbantay, nababalisa at matatag ang loob. Ang bawat hakbang ay unti-unting naglalapit sa kanila sa puk kung saan magsasalubong ang langit at lupa. Ang paglalakbay ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Hindi nila namamalayan, sila'y kumikilos sa mismong gitna ng kasaysayan. Binabantayan ng mga anghel ang kanilang daan. Waring huminto sa paghinga ang sangnilikha. Ang panahon mismo ay tila nagtitipon, naghihintay sa sandaling babago sa lahat. Nang sa wakas ay sumilay ang Bethlehem sa kanilang harapan, ito'y waring walang halaga. Ngunit sa likod ng kasimplihang yon ay nakatago ang pambihira. Ang bayang halos walang espasyo ay malapit nang maging tagpuan ng pinakadakilang himala. Ang pangako ay naroon na sa hantungan nito. Natapos ang daan at nalalapit na ang kapanganakan. Pagdating nila sa Bethlehem, natagpuan nina Jose at Maria ang lungsod na siksik sa mga tao. Dumating ang mga mamamayan mula sa iba't ibang rehiyon dahil sa senso. Puno ang makikitid na lansangan, puno ang mga tahanan, at walang bakanteng silid sa mga tuluyan. May kilos at ingay sa lahat ng dako. Ngunit waring walang puwang na nakalaan para sa isang dalagang malapit ng manganak. Kumatok si Jose sa mga pintuan, naghanap ng pahingahan at kanlungan para kay Maria. Subalit paulit-ulit ang sagot, walang espasyo, walang lugar. Ang para sa mga tao ay isang usaping pang-organisasyon lamang ay nagtataglay na mas malalim na kahulugan. Ang siyang dumating upang punuin ang lahat ng puwang sa puso ng sangkatauhan ay hindi nakatagpo ng puwang sa gitna ng mga tao. Sa huli, isang payak na kuwadra na lamang ang natira. Walang matibay na bubong, walang inihandang silid, walang kuna. Dayami lamang, mga hayop at ang katahimikan ng gabi. Gayunman, ang lugar na iyon ang pinili ng Diyos. Hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa layunin. Ang hari ng mga hari ay hindi pumasok sa mundo sa pamamagitan ng mga pintuang ginto, kundi sa pintuan ng pagpapakumbaba. Doon, malayo sa mga mata at pagkilala ng mundo, naganap ang hindi maisip. Ipinanganak ni Maria ang kanyang anak. Binalot niya ito ng mga lampin at inihimlay sa isang sabsaban, isang sisidlan para sa mga hayop. Sa sandaling yon, hinipo na walang hanggan ang panahon. Ang manlilikha ay namahinga sa loob ng nilikha. Ang makapangyarihan sa lahat ay naging marupo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagkobli sa katahimikan na isang bagong silang na sanggol. Walang palakpakan. Walang trompeta ang nagpahayag ng kanyang pagdating. Natutulog ang mundo, ngunit pinipigil ng langit ang hininga nito. Sa gabing Diyon, ang di nakikita ay naging nakikita. Ang Diyos ay hindi na malayo. Siya ay dumating. At wala nang mananatiling gaya ng dati. Habang natutulog ang Bethlehem at ang bagong silang ay tahimik na nakahimlay sa sabsaban, may nagaganap sa labas ng lungsod na magmamarka magpakailanman sa takbo ng kasaysayan. Sa mga bukirin sa paligid ng Bethlehem, nagbabantay ang mga pastol sa kanilang mga kawan. Sila'y mga simpleng lalaki, malayo sa kapangyarihan, formal na edukasyon, at prestihiyong panrelihiyon. Walang sinumang mag-akalang sila ang magiging unang tatanggap ng pinakadakilang balita ng lahat ng panahon. Payapa ang gabi hanggang sa bigla itong mabasag ng isang liwanag na higit sa anumang nakita nila noon. Umatras ang dilim at napuno ng presensya ng langit ang paligid. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa harap nila, at sinaklot ng takot ang kanilang mga puso. Gayunman, ang tinig na kanilang narinig ay hindi nagdala ng pangamba, kundi kapayapaan. Huwag kayong matakot. Narito, ipinahahayag ko sa inyo ang malaking kagalakan na para sa buong bayan. Sumunod ang pahayag na tuluyang bumasag sa katahimikan ng mga nagdaang seglo. Ngayon ay ipinanganak sa inyo ang tagapagligtas, na siyang Kristo, ang Panginoon. Walang binanggit na palasyo, walang trono, at walang hukbo.
Ang ibinigay na tanda ay payak, isang sanggol, binalot ng mga lampin, nakahimlay sa isang sapsaban. Pinili ng langit ang kasimplehan upang ihayag ang walang hanggan. Biglang hindi na nag-iisa ang anghel. Isang hukbong makalangit ang pumuno sa kalangitan, at tumalingawnggaw ang papuri, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan, at kapayapaan sa lupa sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ipinagdiriwang mismo ng langit ang pagdating na siyang magdadala ng kapayapaan sa mga lugar na pinaghaharian ng pagkakahiwalay. Nang maglaho ang mga anghel, muling bumalik ang katahimikan ng gabi, ngunit ang mga pastol ay hindi na katulad ng dati. Nang walang pag-alinlangan, sila'y tumungo sa Bethlehem. Ninais nilang masaksihan ang ginawa ng Diyos. At sa gabing yon, ang mga simpleng lalaki ay naging unang mga saksi ng dumating na tagapagligtas. Tumakbo ang mga pastol sa madidilim na lansangan ng Bethlehem. Ang kanilang mga puso'y puspos ng pagkamangha at pag-asa. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas, inaalagaan nila ang kanilang mga kawan. Gayon ay tagapagdala na sila ng isang mensaheng nagdurugtong sa langit at lupa. Pagdating nila sa kuwadra, natagpuan nila ang lahat ng eksakto gaya ng sinabi sa kanila, si Maria, si Jose, at ang sanggol na nakahimlay sa sabsaban. Wala nang alinlangan, ang salita ng langit ay ganap na natupad. Lumapit sila na may pag-ingat at paggalang. Sa kanilang harapan ay hindi isang karaniwang sanggol. Bagaman siya'y nakahimlay sa kasimplihan, isang malalim na kabanalan ang bumabalot sa lugar na iyon. Maaring hindi nila naunawaan ang lahat ng detalye, ngunit batid nila ang isang bagay, kumilos ang Diyos. Dumating ang tagapagligtas, hindi nakabalot sa kapangyarihan, kundi inihayag sa pagpapakumbaba. Isinalaysay nila kina Maria at Jose ang lahat ng kanilang nakita at narinig, ang liwanag, ang anghel, ang awit ng langit. Nakinig si Maria na may buong pansin at iningatan ang bawat salita sa kanyang puso. Unti-unti niyang naunawaan na ang dinadala niya noon, at ngayoy hawak sa kanyang mga bisig, ay higit na malawak kaysa sa sarili niyang kuwento. Nanatili si Jose sa kanyang tabi, dama ang katyakang tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako na may ganap na katapatan. Pag-alis nila sa kuwadra, hindi napigilan ng mga pastol ang kanilang sarili. Ipinahayag nila ang balita saan man sila makarating. Nakinig ang mga tao, namangha at nagtanong. Ang unang pagpapahayag na ebanghelyo ay hindi nagmula sa mga pulpito o palasyo, kundi sa mga simpleng taong ang buhay ay nabago sa loob lamang ng isang gabi. Nagsalita ang langit, tumugo ng lupa, at ang mga pinili ng Diyos upang magdala ng mensaheng ito ay hindi ang inaasahan ng sinuman. Ngunit dito mismo nahahayag ang diwa, ang tagapagligtas ay dumating para sa lahat, lalo na para sa mga hindi inaasahan na mundo. Sa kapanganakan ni Jesus, hindi lamang isang propesya ang natupad, isang bagong panahon ang nagsimula. Walang ingay, walang lantad na pagpapakita ng kapangyarihan, at walang pagkilalang pantaw, ang Diyos mismo ay pumasok sa kasaysayan. Sa panlabas, tila nanatiling pareho ang mundo, ngunit sa pinakaloob ng realidad, ang lahat ay nabago. Ang walang hanggan ay pumasok sa panahon. Ang walang hangganan ay pumayag na malimitahan. At mula noon, wala nang magiging gaya ng dati. Ang Bethlehem ay maliit at halos walang halaga. Gayunman, daon pinili ng Diyos na itatag ang mapagpasyang sandali ng kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi sa mga palasyo, ni sa gitna ng mga pinuno, kundi sa kahirapan at katahimikan. Ipinahayag ng pagpiling ito ang puso ng Diyos, siya'y hindi dumating upang mangibabaw, kundi upang magligtas. Hindi upang maghasik ng takot, kundi upang mag-alok ng paglapit. Hindi upang maghari gaya na maghahari ng mundong ito, kundi upang ibalik ang mga puso. Mula sa sandaling yon, ang Diyos ay hindi na lamang siyang pinag-usapan, siya na ang siyang namuhay sa gitna ng mga tao. Siya'y tatawa at iyak, magtuturo at magpapagaling, makararanas ng pagod at pagdurusa. Malalaman niya ang lalim ng kahinaan ng tao nang hindi kailanman iniwan ang kanyang banal na kalikasan. Kay Jesus, ang langit at lupa ay hindi na lamang nagtatagpo paminsan-minsan, kundi sa isang permanenteng paraan. Ang sabsaban ay hindi isang aksidente, kundi isang tanda. Ipinapakita nito na ang daan ng Diyos ay laging dumaraan sa pagpapakumbaba. Na ang tunay na kadakilaan ay hindi nahahayag sa kapangyarihan, kundi sa pagbibigay ng sarili. Na ang pagtubos ay hindi ipinapataw mula sa itaas pababa, kundi kumikilos mula sa loob palabas, tahimik, matiisin at puspos ng pag-ibig. Dito nagsimula ang pinakadakilang kuwentong kailanman ay naisaysay. Hindi bilang mito, ne bilang alamat, kundi bilang realidad. Ang Diyos ay sumasa atin. At ang katotohanan ito ay abot sa bawat salinlahi, bawat kultura at bawat individual na buhay. Sapagkat ang sanggol sa sabsaban ay hindi lamang ang simula, siya ang pag-asa ng mundo. Mag-subscribe, mag-like at ibahagi ang video. Dito natin tinutuklas